Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na makakarma na ng tuluyan itong si Kuting ng Norte at si Rimulya na ito dahil malapit na nga itong mamaalam dahil talagang critical na ang kanyang kalagayan. Ngunit ayon kay Tambaluslos, ay talagang hindi nila hahayaan na mawawala at magsasalita nga itong si Rimulya na ito patungkol nga sa kanilang mga kabalbalan. Ngunit ayon nga kay Rimulya, bago nga ito may maalam ay pinatawag nga ang mga press conference at talagang may aaminin nga ito. Ayon nga sa mga balita, pilit na hinaharangan ni Kuting ng Norte at Tambaluslos itong si Rimulya na ito sa kanyang pag-amin. Ngunit hindi na nga mapipigilan dahil alam na ng mga otoridad, mga media, mga journalist ang sinabi ni Rimulya. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na salarin sa lahat ng mga krimen na nangyayari sa bansa natin. Dahil talagang nagpapiyaw nga si Rimulya na ito na hindi niya na nakaya at humihingi nga ng tawad ito sa taong bayan na mapatawad nga siya. Ngunit talagang maraming netizen ang nagsabi at nagbigay ng komento na yan ang karma mo, Rimulya, dahil hindi mo ginampanan ng husto ang inyong tungkulin at nagpagamit ka sa salapi ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Million Lotto draw of October 1, 2022, won by 433 bettors under Robles watch. Was it real or fake? Yun na nga sinasabi ko. Ako dito, Barbers, 2022 pa lang, nagngangaw-ngaw na ako. Doon pa lang, noong 433, bakit ngayon lang kayo? 2024 na. Mapapapresyo din kayo kay Lisa para, Barbers, tumahimik ka na. Ito 400 million. Katulad kay Coco, katulad kay Tulfo. Pare-pareho lang kayo. Bakit ngayon lang? Ang isang maharlika na itinaya ang buhay dito, 2022, binuboljak na bago pa umupo si Robles, binuboljak ko niya ang buwakan ng inang niya na dating nagnakaw doon sa LRTA. At yan yung perang, inulat ko din sa inyo, yung Christmas bonus ni Lisa sa kanya, yung 600, what is 600 plus? 500 million ba yon? Basta yung December, last week of December, na pinatama nila sa loto. Diba? Sinabi ko sa inyo, may puting ahas ako na narinig sa The Court Bar and Restaurant na nag-usap na giveaway, bonus, Christmas bonus ni Lisa kay Mel Robles yung pinanalo sa PCSO. Ayan, pwede nyong imbestigahan. Pero tangin na, magkakasabot kayo lahat. Kaya dito na lang sa social media kami magbigay ng aming mga hinaing sa kajotahan nyo lahat sa pagnanakaw ninyo. Di ba sinabi ko sa inyo yan na 10 million of that winning, ibabayad ni Robles sa hitman para patayin ako dahil dito sa ini-expose ko. At dahil dyan, inireport ko na rin sila dito sa Los Angeles Authority. Diba? I told you. Sabi ni Robles, ni Barbers, what are the mathematical odds? Is the current manager a mathematician or magician? What is his background and qualifications that earned him the position to manage the agency that raises billions upon billions of people's money to be used for project? Is he a finance expert? Dahil kay Lisa, Barbers, huwag na tayo magtanga-tangahan. Dahil si Lisa ang nag-upo niyan. Bakit? Lisa, natatandaan mo to? Baka bangag ka nito. Nakipag-meeting ka, ito first time ko itong sasabihin. Okay? Inaantay ko lang na magkaroon ng lakas ng loob at seguridad ang taong nandoon sa meeting. Ito mga palangga. Nung bago pa mag-transition, di ba Mel Robles, nag-meeting kayo doon ni Lisa sa HQ, may 3 kang kasama. I think nasabi ko na pala na nakaraan. Na pinag-uusapan ninyo na sinabi ni Lisa nung natapos na yung meeting, okay, let's call it a day. And Mel, I want it clean sa loto. Gusto ni Lisa malinis na trabaho, walang ebidensya.
At marami pa. Darating ang panahon. Alam mo, itong ano na to, itong taong ito, nakakilala din ni Lisa, nandyan ngayon sa Malacanang. Natatakot din siya. Sabi sa akin, Miss Maharlika, pagdating ang panahon, kung kailangan i-require ako ng Senado na mag-witness, ay sabi ko, tangin na magkakasabot lahat yan, baka ipapatay ka lang. O magbigay ng affidavit, whatever, sworn affidavit, kung ano ang narinig niya nung pinag-usapan nila ni Robles, ni Lisa, kung paano magkamkam sa PCSO. And now, sa kapapasok lang po, balikan nyo ang video. May pinakita po ako dito po na greetings ni Lisa para kay Robles. Na sinasabi niya dun sa dulo, maraming thank you sa support sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, at sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Pagmupo nga pa lang ni Robles, mukhang hindi nagagawa ng maganda, sabi ni Alicia. Kaya nga, never ko nagustuhan yan. At saka, di ba, nung May 9, nandoon ako, invite ako ni Lisa, di ba, nandoon? Doon pa lang, umaaklas na ako eh. Pinigilan na ako ng palangga ko. Sabi, huwag ko na magsasalta dyan. Doon pa lang, nag-aaklas na ako nung counting. Nasabi ko, napapaligiran tayo ng oligarchs. If you followed me sa Maharlika, ever since, yung mga nataligwak kong channel na pinaligwak ni Lisa, binanggit ko yan sa inyo. Live. Nasabi ko, napapaligiran tayo ng oligarchs. Nandoon si Mel Robles, katuwang ni Lisa, nagmaniobra pa, kasama si Arjen Nieto, si Taning Pinoy. Kaya nga paaral sa London, di ba? Bagman. Ayan, magaling daw sa math. O baka yan ang nagmamagic na mga number. Kung sincere ka, Tulfo, Pimentel, Coco Pimentel, at Rafi Tulfo, para sa Pilipino, putangin yung lahat. Buwa ka ng ginemis nyo. Kung sincere kayo, well, never naman kayo naging sincere. Kung tapos na pala ang investigasyon, Tulfo, ayon sa aking puting ahas, ay ayaw mo pang i-release yan. Nagpapapresyo ka, hindi ka pa ba kontento sa milyon-milyon o maybe billions mong kinikita sa pag-exploit ng buhay ng mga Pilipino, pag-exploit sa mga mag-asawa, mag-jowa, magkakamag-anak, mga away ng kamag-anak, in-exploit mo sa YouTube channel mo para kumita ka, yumaman ka, mag-show off kayo na mula pa hanggang ulo, signature. I don't give a damn. Okay? Kung magsuot kayo ng signature. Ang kakaibahan lang ngayon, Tulfo, public servant ka na. Hindi pa ba enough ang perang kinikita mo sa iyong pag-exploit sa mga Pilipino? Magpapapresyo ka pa kay Lisa? Bakit ko to sinasabi? Para yugyugin ka. Para magsalita ka sino ang mga pinanalo ni Lisa at ni Mel Robles. Doon sa mga kapapasok lang, balikan nyo yung first part ng video, nandoon ang greetings ni Lisa. You share. Okay? Sa lahat ng mga vlogger, kay Bagong Lipunan, kay Maui, kay General, isasend ko mamaya to sa inyo. So you can show it to your vlog. At lahat kayo. Okay? Ipapost natin to mga kababayan. Okay? Ikalat natin ang lahat. Okay? Yeah. Sharing is caring. Diba? If you share this video, ibig sabihin you care about your future. You care about your kababayan. Bawiin ang nakaw na yaman, sabi ni Supra, death penalty. Makasilip na bukas sa karambola, ano kaya ang masasabi? Ano yan, Pangga? Rupert, thank you. So ngayon, inaantay ko lang, actually, oh my God, may dumating na mga impormasyon sa atin patungkol dito sa Pacific Online System, pero mahaba. So next vlog na lang natin. I have to read about it. So ngayon, mga palangga, i-recap natin. Pacific Online System, Martin and Mark Ledesma ang nagbaniobra, pamangkin ni Lisa, tinakot ang winning bidder. Dahil kung hindi, aatras, back out, or isusumbong kay Tita Lisa nila. Imagine niyo itong putang inang putot na ito, mudlo ang mata, butod. Ang lakas ng loob mo magsabi-sabi sa kabaro mo na magpa-sexy si Robles. Ikaw yung butod mo, kailan mo tatapyasin? Huwag mo tatapyasin ng Photoshop. Tapyasin mo ng bonggang-bongga, literal. Para pumayat ka. Sinalagay mo lahat ng, lahat ng alak na nilalaklak mo nandiyan dyan. So mga kababayan, itong si Tulfo, nakarating sa atin,
Kasi nga, hanggang nakadalawang araw na. Kung siya ay para sa Pilipino, dapat right after, bumalik sila, after that executive session, hindi sila nag-adjourn eh. Inabangan natin, inintay natin. Walang adjourn. Kinalimutan na tayo. Nga tayo lahat. Yung pala, nagkaayusan na doon. Doon sa explanation ni Attorney Glenn Chong last night. Okay? Nakaraan, yun dyan sa vlog ko. Na yung kaya executive session kasi pinoprotektahan, okay, yung mga taong involved doon. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, Attorney Glenn, wala naman dapat protektahan kung magnanakaw yung mga buwakan ng ina mo yun. Bakit mo poprotektahan yung mga taong naging kasabwat ni Mel Robles kung sino yung mga tarpulano na yun na nagtanggap ng check, kamag-anak niya, pinsan niya. Dahil sinabi ni Tulfo yun eh. Kaya daw malakas ang loob ni Tulfo na nakarating sa akin ng mga katropa mo daw. Kasi tapos na ang investigasyon ni Tulfo. Kung tapos na Tulfo, bakit hindi mo expose sa amin? At ngayon, kinakausap kayo ni Lisa at ni Robles. Tulfo, saan ka nagsisilbi? Sa pera? Well, what do you expect, mga palangga? So, pinapakita ko sa inyo yung kawawang sitwasyon ng bayan natin. Kahit maubos ang, alam mo, actually, yun na, may sipon-sipon nga ako, di ba? Actually, kanina may party na. Ay, nabati ko pala, Ronti. Naku, happy birthday. Dapat nasa Orange County ako, kaya lang umuulan sa Santa Barbara. Kaya, ay, pareho lang naman umuulan. But anyway, happy birthday to you, palangga. So anyway, kahit maubos yung laway ko dito, kung hindi kayo kikilos, kayong mga tao, para get up, speak up, and pick up, then it's gonna be the same story. Malulugmok kayong lahat sa kahirapan, patuloy na yayabong ang mga pulburon. Mamamatay na lang ang mga anak natin, mga anak ninyo dyan, dahil sa pagpupulburon. Dahil walang oportunidad eh. Walang makuhang trabaho. Depress. Pag na-depress ang tao, mura na lang ang pulburon, mag-take na lang ng pulburon para makalimutan ng problema. Makakalimutan mo ba kapag nag-intake ka ng pulburon? Hindi. Magiging bangag ka, then magbubunga ng mga kriminalidad. Ang gagawin ng anak mo, ng apo mo, ng kapatid mo. Dahil pababayaan mo na itong gobyerno ni Kuting at ni Lisa ay ninanakaw lahat. Ikaw, Senator Amy, kailangan magsasalita ng bonggang-bongga. Ikaw mismo, sinasabi mo na ang asawa ng kapatid mo ay insecure at ikaw mismo ang nagsabi. Sinabi mo sa akin na si Lisa ay nagpapabili ng pulburon at pinagbintangan si Pebbles. You know that already, mga palangga. Senator Amy, sama-sama ka ilubog namin kapag hindi ka nagdadadakdak dyan. Puruhan mo ng puruhan to. Ilulubog namin kayong lahat. Akala niyo forever. Yan, ito si Lisa. O ngayon, nagsasalita ka ngayon eh. Pero kulang yan. I'm telling you, January, di ba? Magsalita ka. Kasi akala ko magsasalita ka ng bonggang-bongga kasi binabanatan mo na si Romualdez. Daiwan, takot ka kay Lisa? Kaya nga, takot ka? Diba? Bakit nanalo si Kuting? Maliban sa pakikipagsabuatan ni Lisa sa Smartmatic, signed affidavit by Glenn Chong na naka-witness ng pakikipagsabuatan ni Lisa sa Smartmatic. Marcos, diba? Ang binitbit ng kapatid mo. Sino nakinabang? Diba itinapon ka, Senator Amy? Sino nakinabang? Yung buwakan ng ina mong hipag, yung kamag-anak niya, di ba ibinasura kayo mga Marcos? Sa hindi nakakaalam, yung ibang Marcos from Edralyn Marcos, binababoy ni Lisa. Yan ang narinig ko sa mga Ilocano. Dahil daming Ilocano dito sa Amerika eh. Nakarating sa akin. Binabasura ang Edralyn Marcos, pero ang nakakanabang ay ang mga Romualdez Araneta. Imagine niyo, Marcos dahil nanalo si Kuting sa tulong ng Smartmatic, Marcos. Tapos, ganun-ganun na lang ginawa sa'yo, Senator Amy. Ibukelya mo na ang kapatid mo ay dorogista. Kitang-kita naman. O ilabas na ang video.
Sabi ko nga, hindi ako maglalabas niyan. Okay? Hindi ako ang maglalabas ng video, pero depende sa pagtakbo ng panahon. Tapusin na natin to, putang ina. Tapusin nyo na to. Kayong mga junior officers, kayong mga matataas na general, ano, magiging taksil na lang ba kayo sa bayan ninyo? Papayagan nyo na lang ba itong hinayupak na Lisa? Nalolokohin, harap-harapan na kayong niloloko. Doon pa lang sa edited picture, kayong mga general, kayong mga PSG, may nagpatimbakal na sa inyo. Binabastos kayo ng babaeng to, hindi niya pera yan. Pera ng Pilipino yan. Pera niyong lahat. Papakahirap kayo, nag-enkwentro sa mga kalaban, military in uniform. I'm calling you now. Hindi ako makapaghintay. Mga brusko. Ano? Utos-utusan na lang kayo ni Lisa kung kailan niya gusto? Ginagastos na lang ang pera ng bayan kung kailan nila gusto? Tinatanggal ang mga tao, mga kabaro nyo kung ayaw nila, kung mapagbintang ang puting ahas? Remember the PIDEA, PNP, DOJ? Sa dami ng expose ko, A1 information. At ang iba nga galing sa inyo. Dahil you're just waiting for the right time. This is the right time. Now or never. Ilubog nyo na ang ahas na si Lisa at si Kuting. Itigil na yung kahibangan na to. Dahil ang sarili nating kalaban ang nasa loob ng Malacanang. Hindi nyo na dapat pinoprotektahan yan. Pinipick up nyo na. At nilulubog na dapat yan sa Komunoy. At ang makita nila kahit lahat ng mga ninakaw nila, babawiin ng taong bayan. At kayo naman sa Pilipinas, i-share nyo sa inyong mga anak, kapu-apuhan, ang video, lalo na yung lahat ng video na pwede nyo i-share. Ang lalo na itong greetings ni Lisa. I will share this. Abangan ninyo. Mag-unsubscribe. Mag-unsubscribe na kayo sa mga demonyo, mga palangga. Don't stay. Sabi ni Tita, si Amy, doble cara yan. Malalaman din natin yan. Siyempre sabi nga, blood is thicker than water. Pero ano ang importante sa'yo, Senator Amy? Ang dugo mo na si Kuting na mismo binababoy ka, binababoy ang pamilya mong Edralyn Marcos, binabastos ka na sarili mong kapatid. Yes, ikaw protekta ng protekta, binababoy na kami lahat. Ikaw na rin nagsabi na yung pinsan mong si Romualdez na nag-bribe sa 20 million, o total of 20 million na yung binanggit mo, pero ako, total of 22 million yung parang send-off giveaway, yung bago mag-break nung December, Christmas giveaway. So total of 22 million sa bawat mga kongresista. Papayagan mo na lang? So stop that BS. Legacy ng tatay mo kung wala kang gagawin. I'm talking about the good thing. I still respect your dad. Okay? Kaya nga may pinanganak na Maharlika eh. Because of your dad. Not because of the Kuting. Nakinabang ng si Kuting. I still respect your dad. And you, wag mo sanang ubusin ang pasensya ng taong bayan. Wag mo kaming budulin. Diba? Nag-release ka na ng statement eh. Na yung pinsan mo, nag-bribe. Saan galing yung bribe? Pera namin, pera ng bayan. Itodo mo na. At ikaw naman, Pangulong Duterte. Lahat kayo, buboldsakin ko ng bonggang-bongga. Yung pag-a-award sa'yo ni pulong ng pulburo na yan. Okay? Itodo nyo na yan. Tama na yung award-award na yan. Speak up. Get up, speak up, and pick up. Pick them up. You still have the power. Believe me. Mga OFW, pag humingi ng tulong, hindi mabigyan. Yung mga may sakit, hindi mabigyan. Ang daming, in fairness, ng panahon mo, Pangulong Duterte, o si Atty. Glenn Chong, nagpatotoo, di ba? Na mama ni Richard, nagkaroon ng bypass operation, nakatulong ang PCSO, 300,000. Ang dami kong mga doon sa panahon ni Pangulong Duterte sa PCSO, kay Bongo. Senator Bongo, ba't tahimik kayo lahat? Papa-under din kayo? Di ba? Lahat naman kayo binoljak ko dyan eh.
Ba't binoboldyak ko kayo kung tamang boldyakin? Pupurihin ko kayo kung dapat kayong purihin. Kaya nga pinupuri kita, Senator Bongo. Nung time na ikaw ay binibigyan ko ng mga mga pangalan ng tao para tulungan. And ginawa mo yung trabaho mo during that time. Asan ka ngayon? Lahat kayo boboldyakin ko. Bato, nasan ka? Baka napapabayad din kayo dyan? Ano? Kay Lisa? Papa-under kayo? Tangina, kayo nga nandiyan dyan. Dapat kayo magsalita. Hindi ako dito. You have the power to speak up. Bakit? Ako nga walang power. Nga bells lang, Distracted sila sa People's Initiative. Pagod na sana ako. Gusto ko nang for good. Ayan, nakakaawa ako sa Pilipinas. Ang akala ng mga Pilipino, hindi magnanakaw si Marcos kasi mayaman na sila. Tapos sabi ni Sarah Mark, sama-samang babangon para maging milyonaryo. Kita mo? Hi, Grace. Alam mo, takainan yung lahat. Lisa, Kuting, lahat kayo ng mga magnanakaw. Talagang kawawan mga OFW, bakit ganito si Maharlika? Naranasan ko lahat yan. Mawalay sa anak, umiyak, walang makain, walang tuition fee. Naranasan ko lahat yan. Kaya nga lumalaban tayo dito mga palangga eh. Strong lang ang personality ko kaya natakasan ko yung kahirapan. Pero kayo na nasa Pilipinas, you're not that strong as Maharlika. Kasi iba-iba tayo. When I say kayo dyan, yung iba dyan sa inyo, kailangan ng, when I say aruga, kailangan ng support ng government. Hindi lahat ng kapalaran ko, kapalaran ni Petra, ay magiging kapalaran natin lahat. Pero kung may support ang government, putang ina, yung mga ninakaw pa lang, binigay na bribe ni Romualdez sa mga senador, ay mga kongresista. Ang ibinigay, kung yan ay ilabas ng ayon sa puting ahas, 400 million kay Coco, at ngayon sa'yo, Tulfo. Lahat ng mga ninakaw nila, at this point in time, we don't need that jutang ginimis na foreign direct investment. We don't need that right now. Kung yung mga pera na yan, na ninanakaw nila, binabribe nila, napupunta sa inyo. When I say mapupunta sa mga proyekto, hindi natin kailangan ng FDI sa ngayon. Diba? Kasi ang intensyon ng People's Initiative na yan ay para manatili sila sa pwesto. Dodorobuhin na naman kayo. Kaya nga tinatawagan ko ang mga brusko na mga men in uniform, kayo lang ang pwede naming sandalan. Wala, kayo yung may power. Kami wala. We follow. You do first, we follow. We get up, speak up, and pick up together with you. Dahil ang mga traidor, ito si Kuting. Sir, mga ma'am, nakikita nyo naman dyan sa PSG kung gaano kababoy si Lisa, gaano sigawan si Kuting, gaano sampalin si Kuting. Tapos magmamam-mam kayong ganyan. For sure, nakita nyo na yung video. Diba? Doon sa papasok lang, play ko ulit. Okay? Ito, you decide dito sa video na to. Sa kapapasok lang. Sinisipon ang beauty ko. Mel, or should I say Melionario, just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. You decide. Pakalat nyo yan. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Nakakasuka talaga. Kung may power nga na ako, tinunaw ko na yan. Hindi na magtatagal ng isang segundo yan, mga palangga. Kung itong wand na to, may superpower talaga to. Isang ganun ko lang, tunawin ko silang lahat. Para maging tahimik na ang maging maayos na kahit papaano ang Pilipinas. Anyway, it's up to you. Ako may patong na ulo ko palangga. 10 milyon. Kinumbinsi na nila ako na manahimik. They asked me, they offered me, name your price. Tumahimik ba ako? Hindi ko madadala sa hukay ang tutangin ng perang na nakawin ko sa inyo. Sanay ako maghirap. Sanay ako magbanat ng buto
Alam nyo na ang istorya ng buhay ko since 2015 sa mga kwento ko dito. Kaya kong kumita ng pera, kaya kong magbitbit ng kahit anong paninda kung kinakailangan, kung wala akong ibang pagkakitaan. Di ba? Pinili kong magsalita dito. Pinigilan na ako ng mga taong mahal ko. 2022 pa lang. Pinipigilan na ako na wag galabanin si Lisa kasi first lady yan. Putang ina niya. First ahas. Takot ako dyan. Ba't ako matatakot sa jutang ginimeng yan? Jutang ginina. Patuloy na lang kayo matatakot dahil first lady ahas, presidente, ganito, ganyan, matatakot tayo. Tapos lahat tayo, oppressed and suppressed over my dead body. Hindi ko uurangan yung mga yan. Sa laban sa katotohanan, mga palangga. Thank you sa pagsama ninyo at sana dumami pa tayo at doon sa mga panawagan ko, let's get up, speak up, and pick them up. Thank you so much, mga palangga.